Hello mga bro, ayan, magandang umaga na naman sa inyo mga bro. Ayan, meron na naman tayong barako na aayusin. Ayan. Okay. So tuloy-tuloy na naman sa panonood para magkaroon ng dagdag kaalaman at idea. So yung barakong to mga bro, bagong bago pa yan. Oh. Sabi nga nung may-ari, 3 months pa lang daw. Kaya lang, problemado yung may-ari dahil laging namamatay. Ayan, so isang linggo na raw to na naka-standby. Nung huli niyang ginamit, namatay, tapos gagamitin niya, papaandar rin, ayaw nang umandar. Ayan. So ngayon ayaw na talaga umandar ito mga bro, no? So pero bagong bago pa to, kaya ngayon hahanapin natin kung ano yung problema. Ayan, kung ano yung diferensya, no? So siyempre, i-check muna natin lahat bago natin para makita natin kung ano talaga yung diferensya. Dito muna tayo. Ayan. Kung natin yung ignition switch, so siyempre dahil bagong bago pa yan, meron pa yung battery, malakas pa yung battery, at kompleto pa, lahat gumagana pa, oh. So dito nakikita, ayan yung neutral light, no? Ayan. Okay. So dito pa lang, ibig sabihin walang problema sa wirings, no? Walang problema sa ignition switch. So kasi minsan nagkakaroon ng problema sa wirings dito sa ignition switch. Pag nagsusi ka, lalo na pagka medyo luma na, wala na siyang neutral light, no? So ibig sabihin pag walang neutral light, walang battery, tatadyakan mo para makita mo kung iilaw yung neutral light. Pero pag tadyak mo na walang ilaw sa neutral light, ibig sabihin lost connection yun, walang pumapasok na kuryente, no? Oh, pero dito papansin natin agad dahil bagong bago pa naman to, mayroon agad siyang neutral light. So ibig sabihin walang problema dito sa connection ng susian or sa connection ng wirings. Okay, so yun ang una mga bro, no? Tapos off muna natin. Siyempre sunod natin i-check yung gasolina. Okay, so sabi nga step by step daw eh. Step by step. Yan, so check natin yung gasolina dito, no? Oh, yun, lakas, di ba? Ngayon, check din natin yung gasolina kung puro, no? Kasi minsan may gasolina na may halong gas crudo, ganun sa lalagyan, sa container, minsan nilalagyan ng gas crudo tapos sinahaloan na lang ng gasolina. So pangit yun pag nalagay sa motor, no? So tingin ko naman madaling matuyo yung gasolina, so ibig sabihin ay puro. Ayan, okay. Pangalawa. So pangatlo, check natin yung kuryente. Ayan. So check natin yung kuryente dito mga bro. So zoom natin para kitang kita. Tatanggalin lang natin to, spark plug cap. Tapos tatanggalin natin, bubunutin natin sa high tension wire. Ayan. So tatapat lang natin dito mga bro para makita kung may kuryente nga. Okay. So ito pangatlo na to mga bro. Ayan. Teka, wala pa nakasusi. Susi natin. Ayun. Ayun, lakas. Ang lakas ng kuryente mga bro. Okay. So ayaw ko nang hawakan. Takot ako. Kasi talagang malakas yung kuryente. So hinahawakan ko lang sa ibang vlog ko dahil alam kong walang kuryente, mahina. May kuryente man, mahina, no? Yan. Okay. So ibig sabihin may kuryente. I-check muna natin pandarin, no? Try natin pandarin. Papakita ko lang sa inyo kung andar ba talaga o hindi. Okay. So naka-on yung ignition switch Ayan o. Naka-on. Ayan. Ngayon try natin. Subukan natin todo, no? Ayan, kung andar, subukan natin i-choke. Yun. Ayaw talaga. Sarado natin yung choke, no?
Tapos subukan din natin i-full throttle. No? Minsan kasi lunod eh. Ayun. So ayaw mga bro, no? Talagang ayaw. Okay. So susunod natin i-check dyan mga bro. Pagka ganyan, bubuksan na natin yung, tatanggalin na natin yung karburador. Ito, no? Kailangan na nating ilabas yung karburador para ma-check natin yung loob ng karburador. Okay? Ayan mga bro, nabaklas ko na rin yung karburador, no? So na-check ko na rin yung loob, okay naman. So wala naman siyang dumi, no? Okay naman yung pasok ng gasolina, ayos naman yung adjust ng float niya, hindi naman siya nagpa-flooded. Ayan. So natakpan ko na to, ibabalik ko na lang to mga bro, no? So para i-check na lang natin yung iba pang problema na pwede maging dahilan kaya ayaw umandar. Okay? So check na naman natin paandarin, no? Kung aandar na. Kung natin susian. Ang ayaw talaga. Ayaw pa rin mga bro. Yan. Okay. So ngayon mga bro, ayan, meron pa rin tayong isang i-check, no? I-check natin ngayon yung compression. So minsan kasi kahit bago pa yung motor mga bro, may nangyayaring ganito, no? Sumisingaw yung exhaust valve, no? Yung barbula dito sa exhaust. Ayan. So paano natin malalaman kung singaw yung exhaust valve, no? So siyempre ito kasing barako to, pag tinadyakan to, may release compression, malambot lang tadyakan. So hindi natin masyadong maramdaman doon sa kickstarter yung compression kung buo, no? Kasi meron siyang release compression. So ngayon tatanggalin natin yung spark plug, no? Check natin yung compression kung pumuputok. Tatakpan natin ng kamay. Okay? So tanggalin natin yung spark plug. Ayan. So taas natin konti yung ating camera para kitang kita. Medyo mababa. Ayun. Okay. Tapos tatadyakan natin yan mga bro, no? Tatadyakan natin yung kickstarter. Pumasok pa. Bilang yan. Okay. Yan. Ngayon tatakpan natin to ng daliri habang tinatadyakan. Yun. Okay. So okay naman mga bro, okay naman yung compression, no? Malakas naman yung compression. Pumuputok naman siya pagka tinatadyakan mo, no? So kasi pag loss compression, halimbawa singaw yung exhaust valve, no, walang tulak, walang compression, walang hangin, napuputok dito sa may spark plug. Okay? Yun. Tapos ito pa, meron pang isa mga bro. Dahil tinanggal natin yung spark plug, i-check na rin natin to, no? Baka spark plug lang. Pero okay naman yung sunog, no? Mapapansin yung mga bro, zoom natin. Ayan. So maganda yung sunog, kulay abo, no? Pagka kulay abo ang sunog dyan, ibig sabihin 100% pa yung spark plug, no? Pero mas maganda i-check natin. So lapit natin yung camera. Ayan. Dikit-dikit pa natin konti para kitang kita. Ayan. So dito check natin muna ulit yung
Ayan, check muna natin ulit yung kuryente, no? Ayun. Okay, lakas. So balik natin tong spark plug cap. Ayun. Tapos check na rin natin tong spark plug. Ayun. Okay. Dikit pa natin yung camera. Ayan. Tapos baba natin. Ayan. Tapos i-zoom natin. Ayan. Ngayon check natin. Tadyakan natin kung mayroong kuryente. Ayun mga bro, parang wala yatang. Ayun, okay. Nakita. Ayun yung problema mga bro, walang kuryente na lumalabas sa platinum ng spark plug. Yun. Okay, huli ka ngayon balbon. No, so hindi ko kasi na-check kanina dahil umaasa naman ako na brand new pa yung motor. Pero wala naman akong ibang binaklas, no. Tiningnan ko lang yung pasok ng gasolina, yung karburador. So sinigurado ko lang kasi dun sa karburador, no, na malinis, kasi minsan may tubig, mahirap kasi i-drain yung karburador ng barako kasi yung drain plug niya nakaharap dun sa may sa may battery, no? Ayun. So okay, ngayon mga bro, spark plug lang pala, no? So kaya kanina pinakita ko din sa inyo, so sinishare, gusto ko lang din kasi ma-share sa inyo lahat ng mga dapat i-check, no? Kasi bagong bago pa to eh. Nasa 3 months pa lang daw. Ayan. So ngayon mga bro, ayun, nakita natin walang lumalabas na kuryente sa spark plug. Okay? Okay, ayan mga bro, bumili na ako ng bagong spark plug. Ayan. Ito na, no? So saan ba yung luma? Ayun, ito na yung luma. So palitan na natin ng bagong spark plug mga bro, no? Tapos try natin paanda rin. Sakaling umandar na. Yan. Pero ang totoo niyan mga bro, hindi naman ako nagbaklas ng kung ano, no? Kasi bagong bago pa to eh. Check lang, no, yung dapat i-check. Yan, para sigurado. Huwag mo na baklas ng baklas kasi baka mas lalong masira. Tapos spark plug lang pala. Yan. Okay. So testing natin, start mga bro. Kung natin yung ignition switch, 1 click. Yun lang pala mga bro. Sabi. So totoo lang, dapat kanina pala spark plug mo na yung una kong tiningnan, no, night check. So kasi mga bro, bagong bago yung motor, kaya umasa din ako. Bagong bago yung motor eh, 3 months pa lang, wala pang 3 months. Ayan. So ayos na, spark plug lang, wala na palang spark yung dulo, no? Kasi sa mga original mga bro, no, sa mga bagong motor, napakadalang ng mga ganitong nangyayari, no, na napupundi agad yung spark plug. Kasi itong spark plug na to, original talaga to mga bro.
Sa motor ko nga 3 years na mahigit eh. Hindi nga napupundi. Ba? Kaya hindi rin ako nag-check kanina ng spark plug. Kasi umasa ako na brand new yung motor. Okay mga bro. So ngayon, na-share ko na sa inyo. So at least meron na kayong idea at dagdag kaalaman. Okay, so yun lang mga bro. Oh, lagi lang yung panoorin yung aking mga video. Ayan. Para magkaroon tayo, patuloy kayo magkaroon ng idea at dagdag kaalaman. Okay. Okay na, solve mo yung problema. Ayan. Ayan, okay mga bro. So, yun lang. Pagka may problema sa motor, huwag agad yung baklas agad ng kung ano-ano, no? Isa-isahin mula dito sa ignition switch, no? Pasok ng gasolina, karburador, kuryente, yun. So, yung compression, yung timing, yun. So, totoo lang mga bro, nag-check na rin ako nung iba pa, no? Pati yung kuryente. So, tinignan ko din yung kuryente. Kasi minsan sa kuryente, nagkakaproblema din yan dahil nawawala yung timing. Nagiging 2-stroke ang tapo ng kuryente, tuloy-tuloy. Kaya, ito mga bro, tinignan ko din to, na-check ko din yung tapo ng kuryente. So, alternate din naman, no? Hindi naman siya tuloy-tuloy kasi may cause na ganun eh, na tuloy-tuloy yung kuryente pag tinadyakan, kaya ayaw din umandar. Okay, so yun lang pala, problema ay spark plug lang, pero yun, nagastos nga tayo ng oras, no? Mahabang oras para i-check lahat para sigurado. Okay mga bro, basta ang sa atin lang naman yung totoo tsaka sigurado. Okay, so hanggang sa muli mga bro, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, no? At panonood sa aking YouTube channel. Ayan, pag-subscribe, pag-like, ano, at pag-share. Ayan, maraming salamat, no? Hanggang sa muli, pinagpapasalamat muli, Kuya Bert Channel.